Ang dami ko nga palang ganap kahapon mga idol dahil nakapagluto nga po pala kami ng ginataang buay na may halong sardinas. Kayo po ba mga idol? Buay din po bang tawag nyo dito? Kaya naman sigurado ako sa mga nanonood ay na-miss nyo na rin yung ganitong simpleng buhay sa probinsya. At bago nga tayo makapagluto mga idol ay nagpunta nga muna tayo ng farm. Habang binabaybay ko nga itong daan papunta sa tito ko ay ingat na ingat nga ako kasi kunting pagkakamali mo lang ay siguradong madudulas ka. Lagi kasing inuulan yung summer, minsan ilang araw lang yung pagitan tas uulan na naman. Saktong naabutan ko nga mga idol yung pinsan ko na nagbabalat nga ng nyug. Nakakamiss nga yung ganitong trabaho sa probinsya na kahit mahirap basta tuloy lang. Pero kahit papaano medyo pumabor na nga sa amin yung presyo ng kupras. 50 na daw po kasi yung kilo ng kupras. Iwan ko lang po sa inyong lugar. At dito na nga sa part na to ay tumulong na nga tayo magbiyak ng nyug. Nagbakasakali kasi tayong makakuha ng buay. Iyan po kasi mga idol yung next na gugulayin natin. Medyo nanibago rin ako sa part na to mga idol. Syempre ang tagal natin sa Maynila at ngayon ko lang ulit ito naranasan. At sa awa ni Lord mga idol pagkatapos namin biyakin ang lahat ng nyug ay papaano ay may naipon kaming buay na gugulayin natin mamaya. Gagataan natin to at haluan natin to ng sardinas. At dahil sa medyo maaga pa naman ay pinuntahan ko muna ang isang kubo ng tito ko. Saktong paluto na pala ang kanyang ginataang gabi. Kaya sabi ko grabe ang bango, ang sarap siguro kumain. Kaya pasalamat ako kasi after nga maluto ay pinagbigyan naman akong kumain. Ang cute nga ng bahay kubo ng tito ko pero ito talaga yung nagustuhan ko yung kumain. Kakamiss kasi ang kumain sa bukid mga idol. Lalo na kung ang gagamitin mong plato at saka kutsara ay gawa sa bao. Grabe napakasarap kahit ganito lang yung pagkain. Siyempre mga idol, laki tayo sa hirap kaya kahit anumang pagkain talaga ay babanatan. Mahirap kasi mag-inarte sa panahon ngayon kasi nga ang mahal ng bilihin. Pagkatapos ko nga makikain mga idol ay kumuha nga muna ako ng gabi para kahit papaano ay may ulam kami kinabukasan. Laki sa gulay kasi tayo mga idol. Kaya kahit anumang klaseng dahon ang makita basta kinakain ay talagang kukunin. Bali naabutan ko rin pala mga idol yung nanay ko at saka yung tita ko na gumagawa ng walis tingting. Isa din yan kasi sa pinagkakakitaan nila maliban dun sa pagpapawid. Kasi kahit papaano ay may pinagkakakitaan din sila. Mag-aalas 2 pa lang naman ng hapon mga idol kaya sabi ko kumuha nga muna tayo ng bayabas. Nakakamiss kasi yung ganito lalong-lalo na yung kabataan natin. Lalo na kapag nag-uunan kayo kumuha ng bayabas, grabe nakakamiss tuloy. May dinaanan din kaming tubo mga idol kaya naman agad nga itong kinuha ng pinsan ko. Pagdating nga namin sa kubo mga idol ay nilinisan nga muna ito ng pinsan ko bago ngat-ngatin. Sobra ko tong namiss mga idol ang tagal ng panahon. Kaya binanatan ko na talaga pati bayabas. Bago nga pala kami makaalis mga idol ay nakapagpausok na nga pala ang pinsan ko. Ang bilis talaga nila magtrabaho. Bago uwi nga namin sa bahay mga idol ay ito agad yung aming inasikaso. Mabilis lang naman ito lutuin mga idol. Pagkatapos mahugasan ay hihiwain lang at saka pipigaan. At syempre sunod na pipigaan ay ang nyog. Dapat makadalawang piga mga idol. Mga simpleng sangkap lang naman mga idol yung ginamit natin, sibuyas at saka bawang. Sunod na inilagay ko mga idol ay ang pinigaang buay at saka yung sardinas. At pagkatapos nga ilalagyan na nga ng konting magic sarap pero optional naman mga idol. At kung medyo tuyo na mga idol ay tsaka palang ilalagay ang purong gata. Ginataang buay na merong sardinas na natin. Ito na mga idol, tikman natin itong ginataang buay na merong sardinas kung talagang masarap. Grabe mga idol, sarap. Para siyang ubod ng nyug.